Hindi ko magets kung bakit pinopromote yung libreng healthcare. Pero hindi naman talaga siya libre. Yun! What's up sa inyo guys? Kamusta kayo lahat dyan? Sana ay okay kayo. Dahil ako okay lang. Saan ko ba ilalagay ito? Teka. Seatbelt lang ako. Hinatid ko lang si Tyler. Hinatid ko sa school. Kakahatid ko lang sa kanya. So ngayon punta ako sa racket ko. Wala pa rin tayong trabaho. 4 na upload ko na to for this month. Nice. So sana magtuloy-tuloy. Tulungan niyo ako guys magtuloy-tuloy. Although nakikita ko naman na may nag-review. Maraming salamat. Kahit pa paano ay dagdag motivation yun. At may nadagdag akong 2 subscriber. Thank you. Ngayon, ang video na to is more of like, paano ko ba sabihin? Siguro magbigay lang ako ng update tungkol sa buhay ngayon dito sa Canada. Hindi buhay namin, buhay in general. Okay? Drive lang tayo habang papunta ako dun sa aking cleaning client. Ayun, sama kayo sa akin. Let's go! Bigyan ko lang kayo ng update sa sitwasyon ng pamumuhay ngayon dito sa Canada. Sa mga hindi pa nakakaalam, dumating kami as a family dito sa New Brunswick, sa Fredericton 2019. So February 2019. Ko ay na-hire ng isang company dito sa Atlantic Canada, sa New Brunswick to be exact. Under Atlantic Immigration Pilot Program pa noon. Pilot pa siya, hindi pa siya established, kumbaga tinetesting pa lang. Sa pagkakaalam ko, 2018 yata siya sinimulan, tapos 2019 ako na-hire. So during that time, wala pa masyadong tao dito sa Fredericton. Konti pa lang. May ilang Pilipino at may ilang ibang lahi, like Indian. Bihira pa yung ibang lahi. Mabilis pa yung proseso nun. So simula nung dumating kami 2019, ibang-iba ang pamumuhay nun. Nagsimula ako sa work, ang starting salary ko doon is 11 something dollars per hour na guaranteed daw di umano na makakakuha ko ng 40 hours per week. Unfortunately, hindi nangyari yon. So nagkaroon ako ng conflict dun sa dati kong store manager na na-escalate ko sa mga bossing, pero hindi rin nila na-resolve. After 4 months, nag-decide ako lumipat. Ako lang yung nag-work during that time. Hindi ko pinagtrabaho yung asawa ko. Tapos may anak kami, nagagatas pa siya at diaper nun. Pero kahit mababa yung sweldo ko, mababa yung rent namin. Parang yung rent namin, nagsimula kami ng 800 something per month sa isang 2-bedroom apartment. Apartment building siya. Na hindi naman pangit, hindi siya modern, hindi siya luma. Sakto lang. Nakaka-survive pa rin kami, nakakapag-sube ng konti. Pero during that time, nung dumating kami, yung healthcare, same pa din. I mean, mas nag-worse siguro after ng pandemic. Naranasan na rin namin maghintay sa ospital. Pinakamabilis na namin paghihintay ay 4 hours. Pinakamatagal namin is 12 hours. Madami na ako experience yan, first-hand experience, na maghihintay kami ng napakatagal, ilang oras sa emergency room kasi bago ka pa-check up, dahil gusto mo magpa-check up, either pumunta ka sa walk-in clinic. Ito yung mga either magbubukas ng maaga at magsasara ng maaga, or magbubukas ng late, like 5 p.m. after hours, or after, nakalimutan ko kung anong tawag doon. Limited yung booking. So ganun lang yung way mo para makakuha ka ng healthcare. Or pupunta ka sa emergency. Unfortunately, dito sa lugar namin sa New Brunswick, sa Fredericton to be exact, isa lang yung hospital. Well, meron naman sa mga nearby towns like 30 minutes away from here, merong isang ospital. Sa ibang syudad na mas malapit din dito, meron din tigigisang ospital. Pero wala kaming option. Either mag-stick ka dyan sa ospital, mag-walk-in clinic ka, or kung may family doctor ka, better. Pero kung wala, like us, 7 taon na kami dito, wala pa kaming family doctor. So yung emergency, mas matagal pa yung pinaghintay mo kaysa dun sa chinek up sa'yo.
May ilang beses na kaming ganun. Pumunta kami, naghintay kami, chinek up kami, hindi ng doktor, kundi ng, I think, nurse practitioner yun or physician assistant. Wala pang 5 minutes. I think yung healthcare sa Canada is a scam. For me, para sa akin lang yun. Yun yung pinopromote lagi. Free healthcare. Walang katumbas yung healthcare dito sa Canada. Mas maganda daw. Well, oo, maganda siya in a sense na kung magkakaroon ka ng malubhang karamdaman, which is hindi naman natin hangad, right? Kasi ayaw natin ng magkaroon ng malubhang karamdaman. Doon mo mapapakinabangan ang healthcare. Or kung manganganak ka, yeah, that's great. Kung manganganak ka, libre. Libre ang panganganak, libre ang stay sa ospital. Pero, hindi siya literal na libre. Taxpayer ka eh. Lahat ng tao dito, kay temporary, kay permanent, kay citizen, iisa kami ng pinabayaran tax. Sa lugar namin, 15% income tax. So, hindi lang siya 15% kasi meron pa siyang Canada Pension Plan Deduction or CPP. Meron pa siyang EI or Employment Insurance Deduction. Sa ibang employer, meron din silang ino-offer na health benefits na minsan or kadalasan kahati ka dun sa kaltas or dun sa bayad. Ang coverage ng health benefits na yon ay vision, dental, at prescription. Kasi libre nga ang healthcare dito sa Canada, hindi naman libre yung vision, hindi din libre yung dental, at lalong hindi libre yung prescription. Kung wala kang health insurance, mapapamahal ka. Pero kung akong tatanungin mo, I'd rather have a private practice na meron akong health insurance na babayaran ko monthly, maliit ang tax ko, or hindi naman kalakihan, kahit mga below 10% sana or 10% tax. Alam ko, maraming tao ang hati ang opinion dito sa healthcare system dito sa Canada. Pero it's just mas prefer ko sana na magkaroon ng private option para sa healthcare. Meron kaming health insurance na babayaran monthly, mababa ang tax. I guess that would be better, right? Meron kang option for free healthcare. Meron kang option for private healthcare practice. I think mas okay yun. Simula nung pandemic or nung matapos na yung pandemic, parang naging worse ang buhay dito. I mean, hindi naman siya worst, pero malaking difference. Yung rent, wala ka na makikita halos na below 1,000 na 2-bedroom. Lahat yan, 1,200 to 1,500. Sa grocery, yung dating grocery namin na $100, natatagal for I think 2 weeks. Ngayon, hindi pa tumatagal ng 1 week yung $100 namin. Yung healthcare, mas lumala. May ilang times recently na naghihintay kami ng almost 12 hours. Hindi kami natitignan. Mas pinipili na lang namin umuwi at magpagaling sa bahay. Meron pang mga instances na yung paghihintay ng mga tao sa emergency na nauuwi sa pagkamatay. People are dying in the emergency room while waiting to get health care. Imagine, mamamatay ka kakahintay, para ka na lang din nasa Pilipinas. Mas magaling pa ang PGH. Ang mga doktor at mga nurse sa PGH mas magaling pa. For me, my opinion. Yung pagmamarket sa Canada is parang overrated for me. Tumubo pa ako ng umagahan ko. Well, anyway, ayun nga. Final thoughts. So, kung nasan ka man ngayon, meron kang pinagkakakitaan. Either trabaho yan or negosyo. May bahay ka na maayos. Either inuupahan mo yan or sa'yo mismo. Kung nag-aaral yung mga anak mo sa maayos na paaralan, hindi naman kailangan private, kahit public yan, basta maayos, na po-provide mo ang pangangailangan ng pamilya mo, pagkain, damit, gamot, ospital, nakakapagtabi ka ng pera, nakakapag-ipon, at meron kang health coverage or health insurance, dyan ka na muna. Kung magbabalak kang mag-Canada, magbebenta ka ng ari-arian, mag-give up ka ng ano-ano to go back to zero,
I would suggest no. No for now. Not for now. No for now. No. Not anytime soon. No. Hindi dahil sa dinidiscourage ko kayo, pero dahil baka ma-disappoint kayo. So for me, pagbutihin nyo kung nasan kayo ngayon. As much as possible, try to secure yourself and your family with life insurance, na kung mamamatay ka or kung sino man, may magko-cover ng gastos, mga may iwang utang. Kung magkakasakit, kailangan meron kang health insurance para ma-cover yung magkakasakit. Huwag mo nang problemahin yung gobyerno. Magulo rin yung gobyerno dito. Maganda lang dahil ibang lahi yung gobyerno. Man, it's not worth it. Kami nga, gusto na namin umuwi. Pero gusto lang namin magkaroon ng konting ipon. Panimula. Either umuwi or mag-move sa ibang lugar. Kasi for now talaga, worst. Hindi dahil sa nagsasabi ako ng negative things, pero ito yung mga na-experience namin. Comparing do sa una kami dumating up to this day. Diyan ka na muna, stay put ka lang dyan. Relax ka lang dyan, man. Chill ka lang, okay? I guess dito ko na tatapusin ang video na to, no? Dahil malapit na rin ako sa aking kliyente. At ito na. Boy janitor muna tayo today. Mag-upload pa ako sa mga susunod kong video. But for now, guys, thank you for watching this video. I hope may natutunan kayo, may nakuha kayong insight tungkol dito sa pamumuhay sa Canada. At nakatulong sana ako sa inyong decision making to keep you guys updated. If you want to subscribe, please do so. I would highly appreciate it. And yeah, ingat kayo dyan, guys. God bless. Thank you for watching. See you guys next time. Alright.